Nagsimula ang impyerno sa pro-Iran network nang gawing direktang pagsubok ni Trump ang krisis sa pandaigdigang pagpanig. Ngayong Sabado, ikasiyam ng Mayo 2026, ang pinakamahalagang kilos ay hindi nagaganap sa mga pag-atake, sa mga base militar o sa mga pampublikong pahayag. Nasa abalang diplomasa ng emerhensya ang kilos sa likod ng rehimeng Iranian. Ipinapakita ng Tehran ang ugnayan nito sa China, Rusya, Saudi Arabia, mga bansang Europeo at mga reyonal na pamahalaan bilang lakas. Pero iba ang tunay na kahulugan. Dahil sa pressure ng Amerika, napilitang lumantad ang mga kaalyado, tahimik na kasosyo at mga gobyernong malabo ang paninindigan. Dapat nang lumantad ang mga dating tahimik na tagapagtanggol ng Iran. Kailangan mong ipaliwanag kung ikaw ba ay panig sa katatagan o panig sa isang rehimen na inuuna ang sariling kaligtasan kaysa sa seguridad ng rehiyon. Ikukuwento ko na lahat yan sa'yo, pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, ang pampulitikang opensiba ni Trump ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng estruktura ng Iran. Ang panlabas na network na tumutulong sa Tehran kapag gumiyigpit ang mga parusa, tumitindi ang isolasyon at ginagamit ng revolusyonaryong gwardiya bilang propaganda ang krisis. Lumabas si Kalihim Abbas Araghiti sa mga pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang gobyerno kabilang ang China at Saudi Arabia. Habang sinusubukang iwasan ng Tehran ang mas malaking diplomatikong pagkatalo. Kumpirmado ng Ministry na Ugnayang Panlabas ng China na tinanggap ni Wang Yi si Araghiti sa Beijing noong ika-6 ng Mayo 2026. Ipinahayag din mismo ng Iran na habang nasa Beijing si Araghiti, nakipag-usap siya sa telepono kay Faisal bin Farhan, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia, upang talakayin ang sitwasyon sa rehiyon at subukang panatilihin ang mga kanal ng komunikasyon. Kasunod nito, inihayag ng Tehran na naunawaan ng mga Iranian na ang presyon ni Trump ay hindi lamang nakatuon sa isang pasilidad, isang sasakyang pandagat o isang pahayag. Tinututukan nito ang sistemang pampolitikal na laging nagpapahintulot sa Tehran na umusad, umatras, magpatagal at muling mag-udyok. Yan ang dahilan kung bakit dumami ang mga tawag. Yan ang dahilan kung bakit nagbukas ng pinto ang Beijing. Ano ang ginagawa nila? Sinusubukan nilang pigilang mawalan ng kontrol ang krisis. Kasabay nito, sinusubukan din nilang huwag madamay sa Iran sa paningin ng White House. Ang punto ay inilagay ni Trump ang pro-Iran na network sa isang mahirap na pagpipilian. Matagal nang tiningnan ng maraming gobyerno ang Tehran bilang problemang kayang kontrolin. Nagbibigay sila ng banayad na kritisismo, nagpapatuloy ng negosyo, nagbubukas ng alternatibong channel at hinahayaan ng rehimen kumilos sa pamamagitan ng tagapamagitan. Ngayon, dahil sa mas matinding presyon ng Amerika, lumiit na ang gray area. Hindi kailangan ng White House ng sabay-sabay na deklarasyon ng suporta, sapat na mapilitan ng bawat kapital na ipakita ang kanilang kalkulasyon. Sino ang tumatanggi ng base na mamagitan, pumupunta sa Beijing, nakikipag-usap sa Tehran, humihiling ng pansamantalang paghinto, sumusuporta sa sanksyon, naghahanda ng naval mission at dumadakip ng mga pinaghihinalaang konektado sa revolusyonaryong gwardiya. Bawat galaw ay nagiging bahagi ng bagong mapa at ipinapakita ng mapang ito sino ang tumutulong sa Iran, sino ang natatakot sa Iran at sino ang gustong lumayo bago tumaas ang gastos. At inihayag ng Bahrain ang pag-aresto sa 41 katao na inakusahan ng pagkakaugnay sa revolusyonaryong gwardiya ng Iran. Ang Bahrain ay tahanan ng panrehiyong himpilan ng ika-5 Fleet ng Amerika, kaya't malaki ang epekto ng pag-arestong ito sa politika. Ipinapakita nitong ang krisis ay hindi lang sa talumpati ng mga kalihim ng ugnayang panlabas. Pumasok na ito sa larangan ng panloob na seguridad ng isang monarkiya sa Gulpo kung saan ang kahit anong selulang konektado sa rehimeng Iranian ay itinuturing ng direktang banta. Si Marco Rubio ang naging muka ng paniningil ng Amerika sa mga kaalyado na babalan sa dalawang panig. Sa Roma, sinabi niya na ilang bansang Europeo tulad ng Espanya ay tumangi sa US na gamitin ang kanilang mga base para sa mahalagang misyon kaugnay ng krisis sa Iran. Tinuring ito ni Rubio bilang isang problema na kailangang pag-aralan dahil ang halaga ng alyansa militar ay nakasalalay mismo sa kakayahang magpadala ng puwersa kapag may biglaang pangyayari. Mahalaga ang pahayag dahil inilalantad nito ang pinakapuso ng bagong presyon. Hindi lang hinihingi ni Trump ang suporta laban sa Tehran. Nagtatanong siya kung ano ang silbi ng mahal na alyansa, lumang base, at mga pangakong militar
kung may ilang kaalyado ring humahadlang sa kilos ng Amerika sa oras ng pangangailangan. Diyan nagsisimula ang pampulitikang impyerno para sa network na pro-Iran. Maraming gobyerno noon ang kinokondena ang Teheran sa salita, pero palihim na tumutulong dito. Pwede din nilang pag-usapan ang kapayapaan habang pinapanatili ang mga ruta, kanal, negosyo at pagtitiis. Pero ngayon, nailalagay ang lahat sa iisang usapin dahil sa pressure ng Amerika. Pinipilit ni Trump ang bawat kalahok na akuin ang gastos ng kanilang desisyon. Ang China ang pangunahing bahagi ng network na ito dahil alam nitong mahalaga ang Iran laban sa impluensya ng Amerika sa gitnang silangan. Ngunit alam nitong ang labis na pagpanig sa Tehran ay maaaring magdulot ng gastos sa ekonomiya. Para kay Trump, may estratehikong halaga ito. Ipinapakita ng paglapit ang ugnayan ng Tehran at Beijing, binabawasan ang pagkukunyari at inilalagay ang China sa gitna ng krisis. Hindi bilang neutral na tagamasid, kundi bilang politika na taga-suporta ng rehimen na pinipressure. Ang Saudi Arabia naman ay may ibang kalkulasyon. Nakikipag-usap ang Riyadh sa Tehran para pigilan ang pagkalat ng krisis, ngunit ayaw nitong pasanin ang bigat ng padalos-dalos na pakikipagsapalaran ng Iran. Ipinapakita ng pag-uusap ni Aragshi at Faisal bin Farhan na kailangang lumapit ng Iran sa isang regional na kapangyarihang matagal na rin nitong pinuntirya sa pamamagitan ng hindi tuwirang impluensya. Ayaw ng Saudi Arabia na madamay sa isang krisis na nilikha ng revolusyonaryong gwardiya. Ang takot sa rehiyon ay nagpapahina sa pantasya ng Iran sa moral na pamumuno sa gitnang silangan. May sariling kontradiksyon ang Europa. May ilang gobyerno na ayaw ng digmaan, pero ayaw ring magmukhang kasabwat sa pagpapalawak ng Iran. Inilantad ng pahayag ni Rubio sa pagtanggi sa mga base ang kontradiksyon na ito sa publiko. Pinapakita ng Espanya at iba pang bansa na tumatangging sumuporta sa mga operasyong Amerikano ang kanilang posisyon bilang pag-iingat gaya ng makasaysayang halimbawa noong 1983. Sa panahon ni Ronald Reagan, inilunsad ng US ang Operasyon Staunch. Isang pandaigdigang diplomatikong hakbang para pigilan ang pagbigay ng armas at piyesang militar sa Iran noong digmaan ng Iran-Iraq. Ang layunin ay pigilan ng Tehran na patuloy na makatanggap ng mga kagamitan sa pamamagitan ng hindi direktang mga paraan, lalo na ang mga piyesa na konektado sa mga armas ng Amerika na minana mula sa panahon bago ang Rebolusyong Islamiko. Ayon sa Iran Premier, pinilit ng Administrasyong Reagan ang ibang gobyerno na itigil ang bentahan ng armas. Ang kwentong ito ay nagpapaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon. Kung magpasya ang Washington na atakihin ang panlabas na network ng Tehran, hindi lang ang rehimen sa loob ng Iran ang target nila. Ang target ay nagiging ang tagapamagitan, ang tagapagtustos, ang gobyernong nasa gitna, ang bangko, ang daungan, ang tahimik na kaalyado at ang diplomatang sumusubok na panatilihing buhay ang rehimen habang nagpapanggap na neutral. Ang Rusya, matapos ang pananakop sa Ukraine noong 2022, nakitang inalis sa sistemang SWIFT ang ilan sa mga bangko nito dahil sa desisyon ng European Union at mga kaalyadong kanduranin. Isang hakbang na nakaapekto sa pinansyal ng Rusya at nagpakita kung paano mapuputol ang internasyonal na network kapag nagpasya ang Washington at mga kasosyo nito na gawing aktual na pagputol ng ugnayan ang pampulitikang presyon. Naranasan din ng Hilagang Korea ang ganitong dagok. Ang kaso ng Bangko Delta Asia noong 2005 ay nagresulta sa pagyelo ng mga account na konektado sa Pyongyang sa Macau at nagdulot ng takot sa mga institusyong pinansyal na makipag-ugnayan sa mga network ng Hilagang Korea. Ipinapakita ng mga halimbawang ito, kapag tinarget ng kapangyarihang Amerikano ang network, hindi lang pera o prestihiyo ang nawawala sa target na rehimen at humihingi ng garantiya ang mga kaalyado na di kayang ibigay ng rehimen. Ito ang dahilan kay delikado ang kasalukuyang presyon para sa Tehran. Ginagamit ni Trump ang malabong mensahe bilang ebidensya laban sa network nagpapanatiling buhay sa rehimen ng Iran. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at silipin ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.